Sa pagdinig ng 2026 budget ng DENR, inusisa ni ML Party List Representative Laila de Lima ang Kaliwadang Project, ang mga proseso at epekto nito sa kapaligiran at mga tao na maapektuhan sa bundok ng Sierra Madre at sa mga bayan na maapektuhan ng proyekto. Kabilang sa mga kinwestiyon ni de Lima ay ang pagpupondo nito sa ilalim ng ODA, manumal ng release ng ECC, IP pre-prior consent, paglabag sa karapatang pantao at ang magiging epekto nito sa biodiversity at ang pangamba ng pagbaha sa downstream ng dam at iba pa. The ODA with foreign aid coming from China, and by 2025, well, the Kaliwa Dam was designed to be 73 meters in height, projected to cost 12.2 billion, with 85% to be funded through a loan from China and 15% from MWSS. Kinuwestiyon ng kongresista ang lifespan ng dam na maaari lamang umanong pangsunal ng 5 hanggang 6 na taon dahil sa quick sedimentation at ang conflict na lumilitaw dulot ng 160 million payout sa inconvenience na may dudulot ng konstruksyon ng dam sa mga epektohang residente ng Rizal at Quezon. Conflicts have arisen with the community or within the community because of the 160M payout to be paid to Rizal and Quezon for inconvenience caused by the dam that some accepted and others didn't, which is against the culture of smooth interpersonal relations among the IPs and community members. Negative effects on communities downstream of the river, residents dependent on the river for livelihood, fishing and irrigation, source of food, water, air and fertilizer, biodiversity, etc. Sa kabila rin umano ng resolusyon ng Quezon Province na nagpapahayag ng mahigpit na pagtutol sa proyekto, ipinipilit pa rin ipursige ng MWSS ang proyekto na inutang sa China at dagdag na bayarin ng mamamayang Pilipino. Tanong ko po, considering the resolution by the Quezon Province stating that they strongly oppose the Kaliwa Dam, does MWSS still plan to pursue this? The construction of the Kaliwa Dam is now projected to cost 15.3 billion, with 10.37 billion being loaned from China, which means dagdag na naman ito sa babayarang utang ng ilang henerasyon ng mga Pilipino. Sa paliwanag ng mayakda na si Palawan Representative Jose Alvarez, nilino nito na wala na ang loan ng China. Ipinapursige na lamang umano ito ng 2 water concessionaire. Inamin din ito na may problema sa surrounding community. Subalit, nakakuha na ito ng pre- and prior consent bago ang konstruksyon at ang mitigation sa magiging epekto at mahigpit na imomonitor ng DENR. Wala na po yung loan ng China. This is being pursued by the 2 concessionaires. Kinuwestiyon din ni de Lima ang disenyo at taas ng dam na kung tatagal lamang ng 5 hanggang 6 na taon ang magiging pakinabang dahil sa sedimentation, bakit hindi na lamang maliliit na dam ang gawin? Paliwanag ni Alvarez, hindi lamang 5 hanggang 6 na taon ang buhay ng Kaliwa Dam, kundi nakadisenyo ito sa 50 taon na magsusupply ng 600 million liters ng tubig per day sa Metro Manila at mas epektibo kumpara sa maliliit na dam. Engineering solution on Kaliwa Dam will supply about 600 million liters per day. And its life is more than 50 years lifespan, Mr. Speaker, distinguished colleague. That's why this is important instead of smaller dams as proposed by other CSOs, Mr. Speaker. Sa issue ng sedimentation, dumaan din naman ito sa detailed structural engineering process at nilapatan ng tamang disenyo para sa pag-alis ng siltation. The siltation that occurs in all dams is a natural happening because of the water moving from a distance towards the dam carries with it some sediment. Now, if you ask me, Mr. Speaker, distinguished colleague,
how to get rid of the siltation in any dam. There is an engineering solution to it, Mr. Speaker. Distinguished colleague. Thank you. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.